Ayan po mga kabida, dumarami na po yung mga grupo na nanawagan po kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos na huwag permahan po itong napaka-controversial na 2025 national budget. Ano po, na? At isa na rin dito mga kabida, ito pong Makati Business Club, isa sa pinakamalaking grupo po ng mga negosyante dito sa bansa. No? Sa kanilang statement po kahapon na inilabas, meron ho silang mga specific na mga items doon na para sa kanila ay questionable ano po, no? At meron hong mga agam-agam po itong grupong ito kung bakit po ito naging priority o priorities po ng Kongreso at kaya inaprubahan po itong 2025 national budget. Ano po? Babasahin ko lang po mga kabida. Ito pong kanilang statement. Okay? All right. 28 December 2024, the Makati Business Club or MBC calls for a more transparent and accountable process in finalizing the General Appropriations Act known as the National Budget, particularly in the actions and discussions of the bicameral committee. MBC commends the initiative of President Ferdinand Marcos Jr. in scrutinizing the bicameral approved 2025 budget before its final passage. Ayan. We are alarmed by some of the adjustments made by the bicameral committee to the 2025 General Appropriations Act o GAA. Ayan. Ito po, mga kabida, no? May mga sinite po sila dito. Ito pong um, mga line items po na nakapaloob sa GAA o General Appropriations Act. At number one, ito pong pagbigay ho ng napakalaking budget no sa Department of Public Works and Highways o DPWH. Okay? Na umabot po ng mahigit na 1 trillion 1 trillion pesos ano po, no? At ito po ay kinestyon din ng Makati Business Club kung bakit ganun kalaki yung budget na inilaan po para ho sa DPWH sa halip na binigyan sana ng mas malaking budget po itong Department of Education considering ito po yung pinaka priority po ng Marcos administration ano po mga kabida. Okay? Ang pangalawa po, ito pong pagbigay ho ng increase ng budget po ng Congress ano po, no? Ito pong Senate at saka ito pong House of Representative. Mantakin niyo mga kabida, dito ho sa kanilang um, statement, meron hong 19 billion po o 19 billion pesos na increase. Ito pong Congress mga kabida, kung saan po there is no sufficient explanation on the need and or justification for the budgetary adjustment. Ayan. Wala ho daw malinaw na explanation. Ito pong pagbigay ho ng pagtaas po ng budget po ng Congress mga kabida. No? Okay? Now, ito pa. Meron pang isa po mga kabida. No? Ito pong pangatlo. Itong napaka-controversial na resurrection po ng AKAP. Ano po? Okay. Kasi pinatay na po ito sa Senate eh. Pero nagtaka na lang po tayo bakit ho nabuhay po ito pagdating ho sa BICAM ano. Okay? Ito pong no justification and explanation kung bakit ho binuhay po itong AKAP at binigyan po ng budget ano for 2025 mga kabida. Ayan. So yun po yung kanilang sinite po ng mga items na questionable, very questionable ng Makati Business Club. Ano po? Na? Ito. Number 4, the funds are allotted for assistance to the poor. Okay? It is not explained why the 2025 GAA removed the 74.43 billion pesos pondo sana yon budget for PhilHealth mga kabida. Hindi ho malinaw. Ang sabi lang po nila doon
mga kabida, meron hong malaking um, reserve funds ito pong PhilHealth at hindi ho daw ginamit. Kaya nga, hindi ho nila binigyan po ng pondo dahil ho malaki pa daw yung kanilang reserve funds. May batas po tayo dyan na dapat every year, every time meron hong allocation po ng budget for the incoming year, okay, dapat meron hong budget na ilaan po ang gobyerno para sa PhilHealth. Ano po? Dahil ito pong budget na ito ay hindi po para sa mga regular members, no? Kundi para ito po sa mga non-paying members. Ito pong tinatawag po nilang indirect contributors po, no? Paano na yan ngayon? Itong senior citizens, PWDs, at saka ito pong mga may hirap nating mga kababayan po, mga kabida, no? Ayan. Okay. According to the March 2024 ulat ng Bayan survey by Pulse Asia, the top 3 concern of Filipinos, okay? Sinet din nila ito yung survey po ng Pulse Asia po, mga kabida, no? Una, controlling inflation. Ito hong pagtaas po ng inflation rate ng Pilipinas. Dapat mayroong mga paraan po ang gobyerno para i-address po ito, ano po, mga kabida. Number 2, increasing pay of workers. Ito hong demand po, malaking o matagal na pong demand ng mga employees na taasan po yung kanilang sahod. Okay? Lalong-lalo na po sa private sector po, mga kabidan. Ano po? Okay. Number 3, fighting graft and corruption in the government. Ito dapat ang isa sa mga priority sana ng Marcos administration. Pero ano bang nangyari po ngayon? Ano po? Tila ang obserbasyon po, mga kabida, talamak yung corruption po ngayon sa administrasyong ito. Ano po? No? Okay. Now, there are clear indicators of what should be the government's priority. Therefore, the 2025 budget should focus on addressing supply side inflation, improving infrastructure, addressing workforce skills gap, and driving government efficiency and transparency to attract more job-creating investments. Ayan. Lastly, ito po, mga kabida, MBC believes that the national budget should be designed to address the concerns and needs of the Filipino people. Thus, MBC calls for a more transparent and need-aligned corrective actions to the 2025 budget. Ayan. Ito yung kanilang pahayag po kahapon, mga kabida. Nakisali na po ito pong MBC dito sa mga grupong nanawagan ngayon kay Pangulong Marcos na wag hong pirmahan muna ito pong 2025 national budget. Kasi po, dami hong mga questionable items doon kung saan po ay nakaka-apekto o makaka-apekto po ito, no? Sa delivery of services at yung mga priorities talaga ng administrasyong ito, mga kabida. No? Ayan. So, sa mga gusto mag-comment, you can comment down. At sa hindi pa po subscriber sa aking channel, mga kabida, you can subscribe. Just click subscribe and then click also the notification bell para updated po kayo sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat at God bless po, mga kabida.